Dahil gusto ko matry normal delivery, so kailangan ng babaeng ito ay maglakad-lakad. Kaya naman, pagising ko ay nag-ayos na ako. Grabe, ang sakit din talaga ng tiyan. Pero kahit ganun, hindi pwedeng aalis tayo ng haggard. So ayun, samahan niyo ako, itutur ko kayo sa hagdan namin. Umpisahan ko sa 4th floor hanggang 1st floor yung paglalakad ko. Dahil tulog pa si Paolo, mamaya na lang kami lalabas. Grabe, hindi ko alam kung nakailang balik-balik ako simula 1st floor hanggang 4th floor. Tulog pa yung mga ka-team ko kaya wala akong kasama eh. At saka pag nakikita ko yung labas, grabe sobrang init. At dahil gising na si Paolo, kaya kahit mainit sa labas, for the go. Buti na lang at may dala akong mini fan. Nikot lang naman namin yung Block 22 ng mga 2 beses. Grabe ang pagod ng buntis na yun. At syempre, hindi pwedeng tumigil tayo. Kaya pag uwi sa bahay ay nag-exercise ako ng mga technique daw para mabilis manganak. Totoo ba yun? So dahil wala namang mawawala sa atin kung susubukan natin, malay mo, makatulong. Grabe, biglang sumakit ng sobrang tiyan ko na parang feeling ko manganganak na ako. Kaya umakyat na rin ako sa taas kaya sobrang pawis na ako. After nun, meron ng mga lumalabas na sa akin. Konting dugo at medyo basa din yung panty ko. Hindi ko alam kung paano bigan ba yun. Pero yung pain, kaya ko pa naman. Kaya nga tingnan mo, nakakapag-makeup pa ako. Pero kasi for monitoring ako ngayon, kaya sinabi ko sa OB ko. At ang sabi niya sa akin ay pumunta na daw ako ng ACE Medical Center para ma-check kung ilang cm na ako. Kaya ayan, naligo na ako at saka nag-ayos para makapunta na kami. Bago umalis, nagpaalam muna ako sa mga anak ko. Dahil baka hindi na rin ako pauwiin dahil schedule for CS na rin ako kinabukasan. Grabe yung takot ng mga anak ko na parang ayaw nila ako paalisin at umiiyak pa tong isa. Sabi ko naman ay uuwi naman ako after 3 days kaya wag silang mag-alala. Kaya ayan, for the hug-hug muna kami bago ako umalis. Grabing pagmamahalan. Mama, mamimiss kita. Ingat si baby ah. Ingat si baby at mama. Nagmotor lang kami papuntang hospital dahil ayun nga yung gusto ko. At ayan, sumasakit na naman yung tiyan ko na para bang hindi mo pwedeng biruin yung araw. At dahil gabi na, mas mabilis kaming nakarating sa hospital. At syempre, hindi tayo sa reserve parking natin magpa-park, kundi sa 1st floor lang dahil sa emergency tayo pupunta. Dahil feeling strong tayo, natitiis pa natin yung pain. Wini-wish ko that time na sana mataas na yung CM ko, na sana ay manganak na rin ako. So ayun na nga, dahil for the schedule na tayo ng CS kinabukasan, kaya for admission na ako ngayon. Kaya si Paolo ay pinapunta na ng cashier para asikasuhin ng admission form and everything. Para na din walang madagdag na emergency fee sa total bill namin. So ayun, dinala na ako dito sa 2nd floor sa labor room. Pagpasok ay kailangan magpalit ng costume. Pinahiram nila ako ng hospital dress, nakita ang puwet at saka chinelas. So ayun, prepare ni ate yung higaan ko. Grabe, sobrang saya dahil fit na fit ang bedsheet. Party yarn, ayaw ng gusot, as ang mahilig magkuskus ng paa. So ayun, kinakapan ni ate kung nasan banda si baby dahil may ilalagay siya para malaman yung heartbeat at oxygen ni baby. Ayan pala yung nakakonect sa tiyan ko. Yung color blue daw dun sa may baba. Kapag nakataas, ayun daw yung time na nagko-construct yung tiyan ko. So ayan, inay-ina ako at chinecheck kung ilang cm na ako. Sad kasi ay 1 cm pa rin ako. Grabe, 1 cm pa lang yun pero ang sakit na. Sa dami kong ginawa, hindi man lang nadagdagan yung cm ko simula nung May 14. So ayun, tamang video call lang kami ng pamilya ko. Grabing pag kami sa isa't isa. Ang kaso ang hina ng signal dito kaya natapos din agad ang usapan. So ayan, may nag-i-interview sa akin habang si Paolo nag-aasikaso ng room namin. Tinatanong niya kung ano yung pinagkaiba ng tag 2.5 na room at tag 3K na room. Ang pinagkaiba nila ay mas malaki yung tag 3,000 dahil 20 square meter yon. At ang tag 2.5 ay 18 square meter. The rest ay parehas na daw lahat. So dahil di naman namin kailangan ng malaking room, so ang kinuha namin ay tag 2.5 na room. So ayun, sobrang dami daw niyang pinilapan. At kailangan may paunang wide ka na 30,000. Pagtapos mag-fill up ay pumunta na siya ng cashier para naman magbayad. So ayun, yung paunang bayad na 30,000 ay ibabawas na lang daw yun sa total bill namin kapag lalabas na. After ay pumunta na siya ng admitting para ipakita yung proof na nagbayad na siya ng 30,000. After nun ay may binigay sa kanya na 2 unan na pa-freebies nila. Shala! At inassist na rin siya kung saan banda yung room namin. So ayun, 6th floor, room 615. Ayan yung itsura ng tag 2.5 nila na room. May sariling CR, ref at TV. Yung TV nila, kailangan mo mag-deposit ng 1,000 para ma-access mo siya. Pero makukuha mo rin naman yung 1,000 pag lalabas na. At dahil mahina yung signal dito sa loob, meron naman silang free wifi. Naka-voucher siya ng per day. 1 voucher, 1 phone na kukunin mo sa cashier.
Wala namang limit kung ilang voucher yung hihingiin mo. Kaya si Paolo kumuha siya ng 5 voucher para na din sa mga bisita namin. At dahil 1cm pa lang ako at malayo pa sa katotohanan na manormal ako kaya schedule for CS na talaga ang person na to. Isa pa, May 14 pa lang 1cm na ako. Ilang araw na yung dumaan, 1cm pa din. Kaya ang sabi ng OB ko, kailangan ko na rin daw mga anak dahil may infection yung baby sa loob. Kaya ang sabi ko kay Paolo, pagtapos siya dun sa taas, bumaba siya dito at bumili siya ng pagkain ko. Dahil last kain na to, at for the fasting na ang person ko. So ayan, dahil may mga i-injection na sa akin na gamot, kaya nilagyan ako ng dextrose. Sobrang babait ng staff nila at sobrang maasikaso. Nakakatuwa at pwede yung partner sa loob. Kasi 'di ba sa ibang hospital bawal yung mga ganyang eksena. Palaging yung partner nasa labas lang nag-aantay hanggang sa mga anak. So ayun, nagat may pagkakataon pa tayong kumain for the kain muna ng person. Meron palang in-inject sa akin para hindi na sumakit yung tiyan ko. Kasi SCCS na ako ng 8 a.m. Iba talaga yung liver ko tsaka sa liver ko dun sa kambal. Dati kasi sa kambal ganyan lang din yung sakit eh. Tapos 8cm na agad ako nung dinala ako sa hospital. Ito iba, 1cm lang, stock 1cm. Tapos ang dami pang lumalabas sa akin. Tapos 1cm lang talaga siya. So ayun, wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay. Tanggapin na lang na bibiyakin kinabukasan. So ayan, kailangan ng mga laboratory test, pinagkukuhaan na ako ng dugo at marami pang injection ang naganap. Grabe, ang hirap talaga maging ina. So ayun, dahil pinagpapahinga na ako, kailangan ko daw matulog para may lakas ako kinabukasan. Kaya si Paolo ay lumabas na at natulog na siya dun sa kwarto na kinuha namin. Grabe, paano kaya ako makatulog nito? Nabusog lang yung anak ko sa loob ng tiyan ko kung magwalag. Akala mo nagpa-party sa loob. At lalong hindi ako makatulog dahil may isang batang tawag ng tawag sa akin. Grabe ang pag-aalala ng mga ate. Kala nila nanganak na agad ako. Yung kakaalis lang namin sa bahay, gusto nila pumunta na agad sa hospital din. Ay nako, mamamatay na lang talaga tayo sa kakasaway niyan pag ganyan. So ayun, tingnan mo naman, sobrang galaw ng baby sa loob. Grabe ka-active yan. At dahil di pa ako makatulog, kaya naglaro na lang muna ako sa cellphone ko. At dahil dyan, hanggang dito muna ang aking kwento. Antayin yung part 2. Thank you for watching!